Magandang umaga po. Andito naman po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan. Medyo po makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion at prayer. Ngayon po ay ika-22 ng Agosto, araw po ng Miyerkules. At tayo po ay patuloy na magpupuri, patuloy na sasamba muna sa ating Panginoon dahil ito po ang isang dapat nating gawin. Paggising po natin sa umaga, tayo po ay sumamba, magpuri at magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. At sa umaga pong ito, sasamahan po tayo ng ating kaibigan na si Pastor Boy Maldonado na isa sa kanyang mga awit ang ating makakasama. Hallelujah.
Sambahin ka, sa'yo kabanalan, nananatili ka, magkailanman. O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig mo'y maasahan. Sambahin ka, yes, hallelujah, sa'yo kabanalan, nananatili ka, magkailanman. O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig mo. O Diyos, pag-ibig mo'y maasahan. Okay. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat, patuloy na tayo po ay Sama-sama po. sumamba at magpuri sa Kanya. So, sa umagang po ito ay patuloy po tayo sa ating sa ating gawain at tayo po ay dumulog sa ating Ama at manalangin. So, pero bago po lahat, binabati ko po ng isang magandang umaga si mong kasamang Efren at Mercy Agiapas, si Kuya Oka na ating nakakasama araw-araw sa ating morning devotion, at ganoon din yung iba pa. So, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na ipinadadama mo sa amin. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na pagkalinga, sa iyong patuloy na paggabay, pagtuturo, at patuloy na pag-akay sa amin patungo sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat din dahil hindi mo kami iniwanan o pinabayaan, bagkus patuloy na kinakalinga mo kami. Sa lahat ng aming mga paglapit sa iyo, sa lahat ng aming mga sitwasyon na dinadaanan, nandyan ka. Ama, pinupuri ka namin, nilululhati ka namin, dinadakila ka namin. At patuloy, Ama, na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, inaamin namin na kulang ang aming kakayahang unawain ang iyong salita sa iyong perspektibo. Kaya Ama, patuloy na turuan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan namin
ang iyong salita, ang iyong gustong maunawaan namin sa araw na to sa iyong pananaw, hindi sa aming pananaw, kundi sa iyong pananaw upang hindi kami magkamali ng pagsunod sa iyo at patuloy na malihis kami ng landas, kundi makita namin at malakaran namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa patuloy na gagawin pa sa aming buhay, sa mga kapong ito, at patuloy, O Lord God, na ikaw po ang malulahati, ikaw po ang mapapurihan, at ikaw po, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Ama, salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, nilululhati. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po, itong ating pag-aaralan ngayon ay medyo mahabang discussion. Habang pinag-aaralan, habang binabasa ko po, may dalawang parte ng pagpapaliwanag ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, tignan po natin kung kaya po natin tapusin, at kung hindi natin matatapos yung buo, ay makikiusap ako kay Pastora na ako po muli bukas para matapos po natin itong ating pag-aaralan ngayon. Dahil napaka ito po yung paglipat ng chapter, paglipat din po ng panibagong turo at hindi man panibagong turo. Dire-diretsong turo, pero ibang anggulo naman po ito. Ibang anggulo na pinapaliwanag ang kalooban ng Panginoon tungkol sa buhay mag-asawa. Ayan. Kaya nga dapat po nating unawain ng gusto ang sinasabi ng salita ng Diyos, dahil marami pong naligaw. Marami po. At pilit din sa ating bansa, ay pilit din na gustong ipasa ang topic na ating pag-uusapan. Dahil sabi nga nila, nangyayari sa ibang bansa, di pwede rin mangyari sa ating bansa. At yun nga po ang problema minsan, gaya na lang po tayo, gaya na lang po yung ating mga mambabatas. Subalit hindi nila pinag-aaralan yung repercussion, yung bunga, o yung magiging magiging bunga o magiging resulta ng mga batas na yan. Isa pong hindi magandang batas na ipinasa sa ating bansa ay yung laban doon sa isang sinabi ng Panginoon na train up a child in the way he should go. But when he grow up and depart from it, babalik siya doon sa kanyang natutunan nung bata siya. Ayan. Sabi nga, he will not depart from it. So, ano po yan? Ayan po yung batas na hanggang ngayon ay very controversial. Yung batas na ginawa, sponsor ni, o kahit sabihin ko, yan po si Senador Kiko Pangilinan. Yan. Hindi po tama yung batas na yun patungkol sa kabataan. So, kung aalalahanin po natin, pati po yung kanyang anak, naging lapastangan. So, yan po. Anyway, so, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa marriage, sa pag-aasawa o kasal at paghihiwalay, yung divorce. Yan. Sabi dito, discussion about divorce and marriage. Mark chapter 10, verse 1 to 12. Mahaba po ito. At lalong mas mahaba. Sabi nga ang pag-uusap na gagawin. Kasi kailangan maunawaan natin ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos para hindi po tayo malinlang. Hindi tayo mahiwalay. Bakit po? May dalawang school of thought patungkol dito Merong dalawang school of thought. There are two
school of thought na mismo doon sa Old Testament. Ayan. Old Testament mismo. Dalawang school of thought na magkasalungat. Dalawang ano yan, dalawang Pariseo ang parehong nag-sponsor ng School of Thought na yon. Kaya lang, mas pinanigan yung isa. Ito. Sige, tingnan po natin, basahin po natin. Babasahin ko po sa aking version, New Living Translation. Basahin nyo na lang po sa inyong version. Yan. Sabi dito, then Jesus left, verse 1. Then Jesus left to, verse 1 to 12 po ito ulitin po natin. Then Jesus left Capernaum and went down to the region of Judea and into the area east of Jordan River. Once again, crowds gathered around him, and as usual, he was teaching them. Some Pharisees came and tried to trap him with this question: should a man be allowed to divorce his wife? Jesus answered them with a question. What did Moses say in the law about divorce? Well, he permitted it, they replied. He said, a man can give his wife a written notice of divorce and send her away. Yan. Jesus responded, he wrote this commandment only as a concession to your hard hearts. Yan. God made them male and female from the beginning of creation. This explains why man leaves his father and mother and joined to his wife, and the two are united into one, since they are no longer two but one. No one can split apart what God has joined together. Later, when he was alone with his disciple in the house, they brought up the subject matter again. He told them, whoever divorces his wife and marries someone else commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries someone else, she commits adultery. Yan po ang tingnan po natin. Pag-aralan po natin. Yan. Kaya nga, kung titingnan po natin, ito, nung makita ng mga Pariseo, si Jesus ay gusto nilang itrap. Kasi mula pa nung simula ay pinag-aaralan nila kung paano mahulog sa kanilang patibong si Jesus at maakusahan nila ng anumang kaso laban doon sa laban sa kanilang mga sariling pananaw. Yan po yun eh. A difference of opinion. Pero dahil nga yung mga Pariseo ay nasa posisyon at meron silang koneksyon, so ginagamit po nila yung kanilang posisyon at koneksyon. Kaya nga, titignan po natin doon sa tanong na binigay ng mga Pariseo. Sabi dito, is it lawful for a man to divorce his wife? Yan. Sa panahon na yon, ang divorce ay very controversial topic. At hanggang sa panahon natin, very controversial topic yan. Yan. Kaya nga sabi ko kanina, merong dalawang school of thought. Yan. Dalawang school of thought. There are two main school of thought centered around two of these may dalawang proponent daw. Yan. Hindi matanda kung ano. Pero merong dalawang proponent. Dalawang Pariseo. Ano ba pangalan nun? Pero yan po yung nakita ko sa research ko. Sabi,
The first was a lenient and popular view. Yan, lenient and popular. Ibig sabihin, maluwag. At yan ang kumbaga popular na sinusunod. At ang pangalawa ay yung strict and unpopular. Ibig sabihin, yun talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos at yun ang ipinangangaral nila. Yan. Pero hindi popular sa mga tao yan. Bakit? Kasi mas gusto nila yung lenient, yung maluwag. Yan. Pero, ito tingnan po natin. Sabi dito, is it lawful for a man to divorce his wife? Ang tamang talagang punto dito ay tinitingnan nila kung matatrap nila si Jesus. Pero kung titingnan po natin at patuloy nating unawain sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, binanggit na po yan ni Matthew doon sa chapter 19. Yan po, idinil niya ni Matthew yung pag-aasawa sa chapter 19. Kaya nga sabi dito ni Jesus, sabi ng tanong, is it lawful? Kaya nga, kung ito'y lawful, dapat maunawaan na anuman ang dahilan, pwede dahil nasa batas. Yan. Yan po yung twist. Yan po yung twist na ginagawa ng mga ng mga Pariseo. Testing him. Pilit na gumagawa ng paraan ang mga Pariseo para si Jesus ay magsalita laban doon sa turo ni Moses o laban kay Moses at laban doon sa popular teaching. Yan, popular thought. Ano ba yung popular thought? Yung lenient. Kasi yun ang kalakaran doon sa panahon nila. Yun yung pinapayagan nila. Yung popular thought, yung lenient. At na umaasa sila na matatrap nila doon si Jesus. Pero tingnan po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Binigyan niya ng diin yung kasal at ang plano ng Diyos sa institusyon na itinatag niya. Kaya nga sagot niya dito, Jesus answered them with a question, what did Moses say in the law about divorce? Yan. So yung tanong ng Pariseo, sinagot din niya ng tanong. Yan. Sabi niya anong sagot ng mga Pariseo? Well, he permitted it. They replied. He said, a man can give his wife a written notice of divorce and send her away. Yan po yung paliwanag ng mga Pariseo. But Jesus responded, he wrote this command only as a concession. Ano ba yung concession? Agree. Compromise. Bakit? Dahil sa matigas na puso. As a concession to your hard heart. A concession to your hard heart. So, ibig sabihin, nandun yung pusong matigas. Meron po siyang gustong i-drive out dun sa ganung sitwasyon. Ano po yun? Pusong matigas. God made them male and female from the beginning. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. This explains why man leaves his father and mother and is joined to his wife. And the two are united into one, since they are no longer two, but one. No one split apart what God has joined together. Yan po. Hindi pwedeng paghiwalayin ang anumang sitwasyon na pinagsama ng Diyos. Kunyari mag-asawa, pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga kung titingnan po natin
sa kasal, merong sinasabi nun, in sickness or in health, in wealth or in want, till death do us part. Yan po yan. At yung vow na yan, ay ginagawa sa harap ng Diyos at sa harap ng taong naka witnesses nung kasal na yun. Kaya nga merong ninong at ninang who stand as witness na magpapatotoo na itong dalawang ito ay nagpakasal sa harap ng isang may authority. Pero actually, ang kasal na yan ay sa harap ng Diyos. Sumusumpa sila. They are making a vow in front of God. Na magsasama sila dahil mahal nila ang isa't isa. In sickness or in health, in plenty or in want, till death do us part. Yan po yung kanilang pangako, till death do us part. So, ibig sabihin, what God has joined together, hindi pwedeng baliin. Pero ano po ang ginawa ni Moses? Ano po ang sinabi ni Moses? Jesus emphasized the heart of the matter. Ano po yun? Yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 24, verse 1. If a man marries a woman who becomes displeasing to him because he finds something incident about her, he writes a certificate of divorce and give it to her and send her from the house. Moses did not command divorce. Moses permitted it. This went against the first school of thought that it was righteous duty to divorce a wife if she displeases you. Yan po yun. Yan po yung kalakaran ngayon. Ano bang mga kalakaran ngayon? Ginagamit ito merong mga point tayo sa ating batas ngayon at mula pa nung nandun ako sa husgado, ginagamit na yan for annulment of marriage. Ano ba yung annulment of marriage? Pinawawalang bisa yung kasal as if there was no marriage at all. Pero pwede mo bang pawalan ng bisa yun? Meron ng resulta, may mga anak. Yan. Ano po yung ginagamit nilang pangalan to? Ginagamit nilang sa rason ngayon na talamak na ginagamit. Ano yun? Yung hindi kayo magkasundo. Hindi kayo magkasundo. Nang paulit-ulit, hindi kayo magkasundo. Yan. Kalimutan ko yung term na yan, pero yan po yung ginamit ni Pangilinan, ni Sharon Cuneta laban kay Gabby Concepcion. At sino po ang abogado nun? Si Kiko Pangilinan. Alam mo, nakikita kami ni Kiko sa husgado. Kaya lang, hindi ko naman gaano siya pinagpapapansin nung araw. Ngayon lang naman na sumikat yan. Dati, huwaging abogado din yan. Anyway, so, yan. Kaya lang siya sumikat dahil kay Sharon Cuneta. Anyway, tapos na yung story. Huwag na po natin bigyan ng pansin yan. So, ito, sabi niya, Moses permitted that this went against the first school of thought that this was righteous duty to divorce your wife if she displeases you in any way. Yan po yung sinasabi ng first school of thought na pwede mong i-divorce yung asawa mo kahit anong reason. Basta umayaw ka sa kanya, yun na yun. Sabi din, ang sinasabi ng mga rabbi ay nung mga panahon na yun ay ganito: if a man has a bad wife
It is his religious duty. So, ibig sabihin, parang ginawa ng batas, religious duty. Pero hindi yan po yung totoo eh. Hindi po yan sinasabi eh. Hindi yan po yan sinasabi. Bakit nangyari yun? Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao nung araw, nung panahon na yon. Kaya nga naisulat yung anong yan, yung prinsipyong yan. Hindi po batas yan, prinsipyo. Yan, precept. Moses' law granting divorce was a concession. Pagbibigay. Pagbibigay. 'Di ba? Pagka meron kang gustong makuha, ay gumagawa ka ng paraan tapos matatanggap mo yung concession. Pagbibigay. Pag-ayon doon sa katigasan ng puso ng tao. Pinagbigyan. Pinagbigyan. Bakit? To the hardness of your heart. It was never a command. Hindi command po yan. But, sabi dito, pinayagan lang ng Diyos. Ano yun? Ano? Meron term doon eh. Yung isa, God's will. Ayun, permissive will lang. Pinayagan. Permissive. Yan. Dalawang ano yan. God's will and permissive will. Because of the hardness of the offending party. Sino yan? Yung babae. From the cruelty of the unfaithful husband. Yan. Para bigyan ng proteksyon ang babae. It also permitted of the hardness of the offending party being unable to perfectly forgive and restore damaged relationship. Yan po yung isang sitwasyon. Doon tinakikita ngayon yung damaged relationship. Anong sabi? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kung ito ay nagkasala, patawarin mo. Para ikaw din ay patawarin ng Diyos sa langit. So, ibig sabihin, it is the issue of the heart. Issue of the heart. Kaya nga sabi dito, ang batas na ang sinulat ng ang batas ng Deuteronomy chapter 24 verse 1 ay ibinigay para proteksyon sa babae, sa asawa. Yan. Bakit po? Para hindi na niya maranasan yung pang-aaping ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Moses permitted divorce as a certificate. A certificate of divorce was given to the wife. It is primary function to provide a degree of protection for the woman who have been rejected by her husband. Yan po yan eh. Proteksyon do sa babae na tinanggihan ng asawa. Bakit po? Anong dahilan? Yan po, merong dahilan. Pero mamaya na po yun. Kaya sinabi ni Jesus, bumalik po ulit siya do sa beginning. Nag-transition si Jesus mula do sa issue doon sa kung paano itinatag ng Panginoon o ng Diyos ang kasal, ang marriage. Pero ang problema, hindi nila naintindihan ang batas patungkol sa divorce o kung bakit naisulat yung concession na yan sa divorce. Kaya nga sabi ni Jesus, let us look back from the beginning. Yan, of the marriage. Inulit po niya yun. Binanggit po niya yun. Saan? Makikita po natin doon sa Matthew chapter 19. Makikita po natin, ito pinag-aaralan po natin ngayon. Ano ba yung beginning? Sa panahon ng paglilikha, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, na ang babae
ay ang lalaki ay pagka nag-asawa ay pipisan sa babae at sila'y magsasama ng isang bilang isa. Yan. Ano po yun? Ayaw ng Diyos na ang isang tao ay manatiling single. Kailangan mangyari yung kalooban ng Panginoon. Ano po yung kalooban ng Panginoon? To procreate. Kaya nga sinabi niya kay Adan, kay Adan at kay Eva, go and multiply. Ano pa? Take care of this garden. Tend it, manage it. Subdue the earth. So, ibig sabihin, sakupin ng buong mundo. Take dominion. Ano yun? Produce your own kind. Ibig sabihin, mamunga kayo. Kung ano ang pagkakalikha sa iyo, nilikha kayo ayon sa wangis ng Diyos, ay mag-propagate kayo ng isang lahing nilikha sa wangis ng Diyos. Pero sa panahon na ito, marami ang nagsasabing, iba na kami ngayon eh. Iba na kami ngayon. Yung mga batas ay hindi na katulad nung dati. Dahil tayo nasa modern times na, kailangan modern na rin. Yan. Yun nga po yung sinasabi ni Pablo. Do not conform to the patterns of this world. Yan po eh. Yan po yung patterns of this world. Yet Jesus knew that the answers were going back to the beginning. Yan. Ano po yung beginning? Yung sinabi ko kanina. Yung kung paano nilikha. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 27. 26-27 yan. At doon sa Genesis chapter 2, nandun po yung pinaka detail ng pagkalikha niya ng tao, ng creation. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng marriage. So, ang kanyang batas mismo ang mag-a-apply doon sa, ano yung batas niya? Na yung iisa sila. That the two become one flesh. Bringing the issue back to the foundation of marriage, Jesus made it plain that couples must forsake singleness. Ano ba yun? A man shall leave his mother and father. Yan. And come together as one flesh. Yan. Come together in one flesh. That is both fact, they are one, and a goal shall become. Ano po yun? Goal. Katotohanan na sila'y isa na at yung goal na isang pamilya. Yan. Not only, sabing ganon, not only the meaning they should be considered as one body, but also two souls in one body with a complete union of interest and na hindi pwedeng masira. Indissoluble, yan. Indissoluble partnership of life, fortune, comfort, support, and desires, and inclination, in joy and sorrows. Yan. Yan po yung sinasabi. Sa panahon ng kasayahan, sa panahon ng lungkot, sa panahon ng may sakit, at sa panahon ng in sickness and in health, in plenty and in want, till death do us part. Yan po yun eh. Yan po yun. Yun yung pangako ng mag-asawa sa harap ng Diyos. Nung ikakasal, sa harap ng Diyos at sa harap ng taong nakaharap doon sa kanilang kasal. Kaya nga ang tanong natin para maintindihan natin
ang ang tawag to, yung yung strong language ng scripture concerning the matter patungkol sa mga bagay na ito, kailangan tignan natin yung kabuuan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, yung whole counsel of God. Ano ba ang gusto niya kung bakit niya itinatag ang marriage? Ang marriage ay isang bonding katulad na ang bond nun ay sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae, at ganun din sa relasyon ng magulang sa kanyang anak, na hindi pwedeng masira, hindi pwedeng maghiwalay, at ganun din sa relasyon ng Diyos at sa kanyang nilikha. So, ganun po yung bonding na yun, na hindi pwedeng maghiwalay. Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon sa atin? Na nung nakawin ng demonyo o ng diablo ni Satanas ang lahat ng meron sa mundo, ay pilit niyang binabawi. Bakit? Kasi hindi pwedeng mahiwalay sa kanya yung kanyang nilikha. Hanggang sa hanggang sa talagang gumawa na siya ng pinaka-ultimate solution na ibinigay niya si Jesus para iligtas. Hindi lang ang tao, kundi ang buong mundo. Pati na ang kanyang mga nilikha. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 8, na nag-iintay mismo pati ang mga nilikha, the creation, na mag-rise up na ang mga anak ng Diyos. Bakit? Nandun yung redemption. Although ni-redeem na yung mundo, pero kailangan mag-rise up yung anak ng Diyos. At paano yun? Sa patuloy na pag-unawa natin ng buong sinasabi ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Yan po yun. Kaya kung titingnan po natin, mahaba talaga to. Ano lang to? Na-discuss natin mula 1 hanggang 9. Meron pa part 2. Yung 10 to 12. Yung namang explanation ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yeah. Dali lang po. Nasamid ako. Yung explanation ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero pansamantala, ang ganyan muna po tayo dahil oras na. Pero meron pa akong para hindi, tapusin na po natin. Meron pa akong natitirang 10 minutes. Sige, tapusin na po natin. Para makita rin po natin yung kabuuan. Sabi po dito sa verse 10 at 12, para hindi na po ako makikiusap kay Pastora bukas. Sabi dito, Jesus clarifies this point to his disciple. Yan. Bakit po? Sabi dito, later, when he was alone with his disciple in the house, they brought up again the subject matter. They brought up the subject again. He told them, whoever divorces his wife, marries someone, commits adultery against her. If any woman divorces her husband and marries someone else, she commits adultery. Yan po ang ibig sabihin. Yan po ang gustong ipaunawa ng ating Panginoong Hesus, na wala pong binding yung divorce. Hindi po binding. Dahil sa mata ng Diyos, sila po rin ay kasal. Bakit po? Sumumpa sila eh. Sabi nga ng Proverbs 5, when you make a vow in the presence of the house of God, do it quickly. Ayaw niya ng hangal.
Proverbs chapter 5 po yun. Makikita po natin. Yan po yung mga memory verse ko pa nung araw. Yan. Bakit po? Kasi vow yun na ginawa mo sa harapan ng Diyos. Kaya nga, anong dahilan kung bakit pinayagan ng Diyos yan? Kaya nga sabi dito, ang pagpapaliwanag dito ay hindi isang verse lang. Marami tayong pagkukunan na mga turo galing sa Old Testament, galing sa New Testament. Yan po, na nagbibigay ng paliwanag sa ating pinag-aaralan. Yan. Kaya nga, sinabi ni Jesus ng maliwanag, ang sinabi niya ay patungkol doon sa kung paano pinayagan ng Diyos ang divorce. Ay tungkol lamang sa sexual immorality. Yan lang po ang punto na pwedeng magbigay ng divorce. Sexual immorality. Dito, sinagot ni Jesus yung tanong, what then are the grounds? And then what about a divorce gained on other grounds? Yan. Tungkol naman doon sa divorce na iba ang dahilan. Yan. Ang sagot niya, pag sila nag-divorce kahit anumang dahilan, ha? Yan. Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. Kunyari, yung isang babae na i-divorce, tapos may isang lalaki na kinuha siyang asawa, may kasong adultery. Hindi lang sa batas, kundi sa Diyos. So, maliwanag po yun. Para maintindihan natin itong mga bagay na ito, kailangan unawaan din po natin yung sinasabi ni Pablo. Ano po yung sinasabi ni Pablo sa Acts? Si Pablo po nagsabi. Yan. Si Pablo po nagsabi. For I have not hesitated to proclaim to you the whole counsel of God. So, ibig sabihin, kailangan maunawaan natin yung buong isip ng ating Panginoon, ng ating Diyos, kung bakit niya inaalaw yung bakit niya inalaw yung mga sitwasyon na yan. Dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ano yung katigasan? Hindi marunong magpatawad. Marami pong pangyayari sa panahon natin yan. Kaya nagkakaroon ng legal separation, annulment of separation, kasi walang pagpapatawad. Wala yung pag-ibig. Hindi nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos ay walang katapusan. He is the God of second chance, third chance, fourth chance. Hanggat nabubuhay ka, pag ikay humingi ng tawad sa Kanya, ng totoo, pagbibigyan, lilinisin ka niya. Sabi nga ng John, 1 John 4:4, pag ikay nagkasala, lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad, at ikay patatawarin, at lilinisin ka sa lahat ng iyong kamalian, from all your unrighteousness. Pero yan po yung issue na sinasabi ni Jesus, ng puso ng tao ay matigas. Kaya nga sinabi ni Matthew, inilagay din ni Matthew doon sa kanyang sa sinulat niya, na sabi dito, and I say to you, sabi ganon ni Jesus sa Matthew 19 verse 9,
Ito, I say to you, whoever divorces his wife except for immoral and marries another commits adultery. Who marries her and whoever marries her who is divorced commit adultery. Yan po. Bakit po yun? Proteksyon sa babae. Proteksyon. Para yung babae ay makapamuhay ng may kapayapaan. Ininterpret sa sagot na yan ni Jesus, ininterpret niya ang ibig sabihin ng ang cleanliness doon sa Deuteronomy chapter 1 at chapter 24 verse 1. At pinakikita niya ng divorce ay hindi karapatan para mag-asawa ulit. It was only permitted in the case of sexual immorality. This permission for divorce, Paul added, yan. Dinagdagan pa ni Paul. Saan po? Merong abandonment by the unbelieving spouse. Ano po sabi doon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 13 to 15? And if a woman who has a husband is not a believer, is willing to live with her, she must not divorce him. Yan. For unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified to his believing husband. Otherwise, your children will be unclean. But as it is, they are holy. Verse 15. But if the unbeliever lives, let it be so. The brother or sister is not bound by such circumstances. So, pwedeng umalis. Hayaan mo kung ayaw niya. Kung umalis siya, hayaan mo. Pero kasal pa rin kayo. Yan po yun. At yan po yung nangyayari sa atin sa Palanato. Ano yun? Yung naghihiwalay ng walang pronouncement, walang ano, dahil lang sa yung term, incompatibility. Yan po yun eh. Yun po yun. At saka, ang tawag doon, emotional incapacitated. Yan. Yan po yung mga ginagamit na ground for annulment at legal separation. Incompatibility at saka yung psychological incapacitation. Yan. Naalala ko na. Yan. Yan po yung mga grounds na ginagamit. So, ito po ang pakatandaan natin. God has called us to live in peace. Incompatibility, not loving each other anymore, brutality, misery, are not grounds for divorce. Yan po yun. Ito ang pakatandaan na po natin. Sabi nga, incompatibility, God has called us for peace. Tinawag tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Yan. Kaya nga, yung incompatibility, not loving each other anymore, yung nawalan na ako ng pag-ibig sa kanya, brutality, misery, ay hindi grounds for divorce. Though may be proper ground for separation and consequent celibacy within marriage. So, ibig sabihin, kailangan maghiwalay kayo pero manatili kayong celibate. So, ibig sabihin, hindi ka mag-aasawa, hindi mo gagawin yung mali. Yan po yun. At para tinatawag natin cooling off period. Kaya mong mag-isip muna sila. At pagka nakita nila sa tulong at biyaya ng Diyos,
Pag nakita nila yung mali, at maintindihan nila na ang puso nila ay patigas at walang pagpapatawad, sila mismo hihingi ng tawad sa Diyos dahil sa kanyang attitude. At anong gagawin pag ikay lumapit at humingi ka ng tawad? Yung matigas na puso natin ay papalitan ng Diyos ng pusong laman. Ano saan po natin makita yan? Sa Book of Ezekiel. Sa Book of Ezekiel. Yan. Kaya nga, ang sino mang mag-write ng divorce, kung siya ang nagsulat ng divorce para sa kanyang asawa at nag-asawa siya muli ng ibang babae, meron siyang kaso laban sa Diyos, ha? Hindi laban sa tao, laban sa Diyos. Commit adultery. Yan. So ano man ang dahilan at naghumingi ka ng divorce, you commit adultery. Yan po yan. Kaya nga, hindi karapatan na pag ikay nag-divorce, pwede ka na mag-asawa. Hindi, meron kang pananagutan sa Diyos. Yan po isang sitwasyon na unpopular, na ayaw tanggapin ng mundo. Ano po yun? Dahil ang old marriage ay buhay pa. Saan itinakda yung marriage na yun? Sa harapan ng Diyos. Yung tao, legalidad lang yun. Pwedeng pulitin ang marriage certificate. Pero yung marriage certificate na ginawa sa harap ng Diyos, yung kanilang vow ay hindi pwedeng masira. Kaya nga sabi, till death do us part. Kaya, yung vow na yun ay nangako sila sa Diyos. Binding yun. Sabi nga yung verbal contract is binding. Lalo na ginawa mo sa harapan ng Diyos. Ayan. And cannot be broken at our own discretion. Ano ba ibig sabihin? Till death do us part. Kaya lang masisira yun. Till death do us part. Pero pag merong rason, ano yung rason? Sexual immorality. Sexual immorality. Anong dahilan? Sexual immorality. Pero, hindi ka pwede mag-asawa. You remain celibate. Yun po. Yun po ang consequence nun. You remain celibate. Pero hindi po Yun ang ginagawa sa panahon natin ngayon. Pagka nag-file ng divorce, mamaya, mag-aasawa na naman. Pag hindi na nagustuhan, divorce ulit. Meron ako nakita ilang beses na nag-divorce. Yung pang ilang asawa niya. Kaya nga, marami ang orphan. Ano ba yun? Ibig sabihin, maraming may babaeng single mother. Yan. Bakit? Dahil nga sa ganung sitwasyon. Yung babae na ayaw lang mag-asawa dahil di nananatiling na lang single. Bahala na lang siya Pero tingnan po natin. Yan po isang maganda. Noong si Hagar. Sino po si Hagar? Yung pong alipin ni Sarah at magkaanak kay Abraham. Nung paalisin siya ni Sarah doon sa bahay nila, iningatan po siya ng Diyos. See? Iningatan siya at pinalaki yung lahi niya. Pinayaman yung lahi niya. See? Ganyan po ang ng Panginoon, na bagamat ikaw ay nagkasala, pero dahil ikaw ay lumapit at nagpakumbaba sa Panginoon,
iaayos ng Panginoon ang buhay mo. Kaya nga kailangan na yung paghingi ng tawad sa Diyos at pagpapatawad. Kailangan mag-release tayo ng forgiveness. Bakit? Para tayo mismo magkaroon ng peace. Kung yung forgiveness na yan ay nananatili sa ating puso, yan ang sinasabi ni Jesus na matigas na puso. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po yung ating mahaba. So tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati. Dinadakila ka namin sa iyong kabutihan. Salamat Ama dahil patuloy na pinauunawa mo sa amin ang iyong salita. Na mahirap talagang tanggapin ang katotohanan. Subalit ang katotohanan ay magpapalaya sa amin. Katotohanan ay mag-iingat sa amin upang kami ay di mapahamak. Kaya pinupuri ka namin at nilululati sa umagang ito. Salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Yes, Lord God. Na makita po natin yung lalim ng problemang yan. It all comes from the issues of our heart. Kaya pinupuri ka namin dahil tinuturuan mo kami magpatawad. Tinuturuan mo kaming tanggapin ang kapayapaang nanggagaling sa iyo. Salamat Panginoon. Salamat dahil ikaw po mismo ang gumagawa at kumikilos sa aming buhay. Binubuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang puso mo na hindi namin pinapansin. Maunawaan namin ang prinsipyo mo na hindi namin gustong sundin sana. Pero pinupuri ka namin sa Ama dahil sinabi mo nga sa iyong salita. Kung kami ay patuloy natatanggap sa iyong salita, ilalagay namin sa aming mga puso at susundin namin. Patuloy na ibubuhos mo ang iyong pag-ibig sa amin. Mamahalin kami ng aming Panginoong Hesus at higit sa lahat, patuloy siyang magpapakilala. Ama, salamat dahil patuloy na pinapakilala mo sa amin ang iyong puso para ang aming puso ay ma-align sa iyong puso. Ama, pinupuri ka namin sa umaga ito. Salamat po. At patuloy na Ama na yung aming mga panalangin para sa mga may sakit, para sa mga aming mga kamag-anak at mahal sa buhay, para sa aming bansa at para sa Israel ay patuloy na itinataas namin sa iyo. At alam namin Ama na sa aming paglapit sa iyo, tinugon mo na ang aming mga panalangin. Kaya ang nais na ang dapat lang namin gawin ay panampalatayanan na namin na tinugon mo na ang aming panalangin at ito yung makakamit namin. Salamat po Ama. Sa ito po yung dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Yan po. So hindi na po ako makikiusap bukas. Natapos po natin. Simple lang pero mahabang paliwanag. Issues of the heart. Kaya po meron pinayagan ng Panginoon ang divorce dahil lang sa isang offense, sexual immorality. Other reasons, wala po. There is no other ground for divorce except sexual immorality. At yung iba, hindi po pwede. At kailangan pag nang-divorce ka, you remain celibate. Yan po. Bakit? Both of you will be guilty of adultery. Purihin po ang Panginoon sa ating pag-aaral sa umagang ito at patuloy ko po kayong inaanyayahan sa ating pag-aaral at pananalangin. Teka na, umihingil ako sa ating pananalangin. So, muli, nanya ko po ang bawat isa na i-like po natin yung ating mga videos, i-share po natin yung mga videos na yan upang patuloy na maintindihan po ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang puso ng ating Ama. Ang puso niya, kung bakit niya binigay si Jesus bilang ating tagapagligtas.
at Panginoon. So, sa ating Facebook channel, Pags Channel, at dun sa ating YouTube channel, Pags Family Channel, yan po, makikita nyo. I-subscribe nyo po yung ating YouTube channel at i-like at ganun din i-share. So, ito pong ating ginagawa ay mula Lunes hanggang Linggo. Wala pong patlang yan. Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong buwan ng Agosto, ako po ang inyong kasama. Huwebes at Biyernes si Pastora Tess, Sabado at Linggo si Noriel. Pero sa susunod na buwan, paglipat po ng buwan ng September, ako naman po ang Lunes at Martes, si Pastora ang Miyerkules hanggang Biyernes, at si Noriel. Hindi magbabago, Sabado at Linggo. So, maraming salamat po sa bawat isa. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na patuloy na nagsasabing ang Diyos po natin ay mabuti. Mahal niya po tayo. At kung tayo'y nasa Kanya, hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye. Ano ba yan?